Sa nagdaang mga buwan nitong taon, nasa 15 na ang aksidenteng naitala sa isang bahagi ng kalsada sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Nito lang October 19 naganap ang maituturing na pinakamalalang aksidente ng barangay na ikinasawi ng 3 bata. Sino ang mananagot at ano nga ba ang mayroon sa kahabaan ng kalsadang ito? 2, 6 at 10 taong gulang. Ito ang mga edad ng nasawing mga bata sa aksidenteng naganap noong October 19. Ang padre de pamilya naman, kritikal at agaw buhay sa ospital. Kwento ni Myla Santillana. Bandang alas 10 ng gabi nang umuwi sila mula sa pinuntahang babang luksa ng kamag-anak. Magandang hapon, kami ho'y nakikiramay sa ngalan ho ng aking mga kasama sa programa. Paano ho ba nangyari noon, ma'am? Medyo malapit na po kami sa bahay namin nung nangyari po yun. Medyo mabagal po yung takbo ko. May nakasalubong po na single yung asawa ko. Nakasakay ang kanyang 4 na anak sa tricycle na minamaneho ng kanyang asawa habang si Myla naman nagmamaneho ng isa pang motor. Malayo po kasi ako dun eh. Bagal po yung pag-drive ko. Tas para po kasing lumilipad yung utak ko nun. Dumating daw sila sa isang blind spot ng Mapalad Road at nakasalubong ang isang humakarurot na motorsiklo. Napatingin na lang po ako nung narinig ko yung pok. Kita ko na po yung anak ko na tumalsik. Sumisigaw na lang po ako ng tulong, nadalhin po kasi mga humihinga pa. Yung 2 pong bata is mahina po yung tibok ng puso. Pamilyang bumabaybay sa Mapalad Road, Nueva Ecija. Kalunos-lunos ang sinapit matapos bumangga sa kasalubong na motor. Nakakaawa yung mga bata. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang ambulansya ng barangay. Sa tindi ng salpukan, total wreck ang motorsiklo at yupi-yupi na ang unang bahagi ng tricycle. Agad na isinugod sa ospital ang 3 anak ni Myla na sina Bunjoy, KL at Mikmik at ang kanyang asawa. Nung tinakbo niyo ho sa ospital, nakakausap niyo pa ho ba yung mga anak ninyo? Sina Bunjoy at Mikmik. Hindi na po talaga, wala na po talaga silang malay. Kasi siguro niinda niya po yung sakit ng binti niya. So, sinasabi ko lang po sa kanya na, anak, huwag mong gumalaw. Malapit na tayo sa ospital. Pero habang nasa ospital, unti-unti nang nawalan ng pag-asa si Myla na mabubuhay pa ang kanyang 3 anak. Ngayon po, maraming tao, pag minsan-minsan, parang nakakalimot, pero pagka naiisip ko na yung mga nangyari, hindi ko na naman maiwasan mag-isip. Habang lumilipas, basta hindi ko pa po talaga. 3 araw matapos ang insidente, nahanap ng resibo ang lalaking unang rumesponde at tumulong sa mga biktima. Ipinakita niya ang yupi-yuping motor at tricycle na nagsalpukan. Ito po yung motor na sinakyan nung 3 namatay, ma'am. Tapos yung tatay na driver ng motor. Ito yung motor nung sinabing kabanggaan nung tricycle. Nung nakita ko ito, halos buwal na buwal siya na ano talaga siya, ma'am. Makikita mo talaga siya na alam mo hindi mabubuhay yung tao sa sitwasyon niya ng motor. Ayon sa barangay tanod na si Edgar, buhay pa raw nang itinakbo nila sa ospital ang mga bata. May nakuha ako dito na isa na dagan-dagan pa nung kuya. Dito mismo, kinuha ko mismo. Tapos dinala ko doon sa ambulance. Nakahiga na lang sila sa flooring ng ambulance dahil nga wala naman akong pumapasok sa ang nasa isip ko. May save lang sana yung mga bata. Ayon sa barangay tanod na si Edgar, hindi raw niya ikinagulat ang malagim na insidente.
Nitong buwan lang, halos mga 3 aksident ang nangyari, ma'am. Ayon naman sa isang residenteng nakatira sa gilid ng Mapalad Road, nasaksihan niya ang aksidenteng nangyari sa pamilya ni Myla. May dumaan sa akin na malaking sasakyan. Umikot akong ganon. Pag-ikot kong ganon, pok! Ika na kagad banda dito. Ang lakas ng impact ng pok. December 2017, nandiyan na po kami. Unang salta din po namin dyan. Dito may aksidente din. Luwa ang mata. Area po talaga to. Itong road na to. Madalas po ang aksidente rito. Pero paniwala rin ni Angelito, tila may nanunundo raw sa Mapalad Road. Usap-usapan, may nangunguha sa area na to. Actually, bata pa ako, tong karsada talaga na to, madalas, nakukuhanan. Basta't magtatapos ang taon, nangunguha ang karsada natin. May na-aksidente, ganun po, na hindi pwedeng walang trahedya. Nakakuha ko kami ng dokumento mula sa PNP Santa Rosa, Nueva Ecija, kung saan makikita ang papataas na kaso ng mga vehicular accident sa Mapalad Road. Noong 2023, 10 ang naitalang road accident sa lugar at hindi pa matatapos ang taong ito. 15 kaso na ang nangyaring aksidente sa parehong lugar. Para sa Santa Rosa Police, nakababakala na raw ang dalas ng aksidente sa Mapalad Road. Dahil po siguro to sa madilim po nito yung part na to, tapos pababa siya. Hindi siya makikita agad, ma'am, kung papunta ron o papunta rito. Medyo blind po kasi, ma'am, doon mataas, tapos pababa po dito. Sagot naman ng kapitan ng Barangay Mapalad. Kagaya nitong nangyari na to, yun po isa po naming dadagdagan yung CCTV dito sa aming barangay. Lalo na po dun sa madalas na pinangyayarihan ng aksidente. Itinurn over ng Barangay Mapalad sa police station ang motoristang nakabanggaan ng pamilya matapos itong gamutin sa ospital. Sa pag-iimbestiga, napag-alaman ng mga pulis na nakainom ang lalaki. Naharap siya sa patong-patong na kaso ng reckless imprudence resulting to damage to property, reckless imprudence resulting to physical injury at homicide. Galing po kasi ako ng trabaho. Ngayon po, medyo nagkaayaan pong mag-inom. Pero hindi naman po yung lasingan na ano. Yung tricycle po na pasalubong ko, kinuha niya po yung lane ko. Ang ginawa ko naman po ngayon, umasog ako sa lane niya pero inabot pa rin po niya ako. Bago magtapos ang panayam, kinuha ng suspect ang pagkakataon na humingi ng tawad kay Myla. Sana nga po mapatawad po nila ako at hindi ko naman din po agustuhan yung nangyari. At humihingi po ako ng sorry. Sinubukan ng resibo na makapanayam ang lokal na pamahalaan ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Pangako nila, makikipag-ugnayan sila sa panlalawigang pamahalaan ng Nueva Ecija para gawing mas ligtas ang Mapalad Road. Pagka kasi kalsada ni provincial road, kailangan ipagkikaalaman namin yan sa provincial. Baka mayroon silang mga project dyan, maiwasan natin yung duplication para hindi masaya yung pondo ng gobyerno. Palipasin lang muna namin itong bagyo kasi kahit na ipaalam namin ito, tingin ko hindi ka agad ma-actionan. Makipag-ugnayan kami rito sa Kapitolyo. Ang tanging hiling ngayon ni Myla, makalabas ng buhay ang kanyang asawa mula sa ospital. Gusto ko po kasi talaga siyang ilaban. Kasi hindi ko po kakayanin kung pati po siya mawawala. Hindi ko po alam kung ano nang gagawin ko kung kami lang ng dalawa ng anak ko. Nahuli man ang naging mitya ng trahedyang sinapit ng pamilya ni Myla, isa itong masaklap na paalala na walang pinipiling oras ang aksidente sa daan. Responsibilidad ng pamahalaan at maging ng mga motorista na pahalagahan ang kaligtasan ng bawat isa at siguraduhin makauuwi ang lahat ng ligtas at buhay sa kani-kanilang mga paroroonan.